the wondrous miracle that had happened in regards to our Savior, King and Lord Jesus. Purihin ng Diyos sa biyaya at kalooban niya at kadakilaan ng kanyang buhay at makapangyarihang pangalan. Tayo po'y muling tumayo. Alam ko po'y naniniwala, ito po yung araw ng kagalakan. Moment wherein God set before us to rejoice in the Lord. To glorify His name, to magnify His name. Alam nyo, kapag ka ang anak ng Diyos ay nagpupuri, nagpapasalamat, gagawa ang kaaway ng paraan para mawala yung kagalakan. Mahinder yung gawain ng Panginoon at madakila yung dakilang pangalan, ay gagawa ang diablo para ito ay huwag mangyari. There are disruptions with regards to God's purpose and will sa buhay natin. Let's ask God na i-bind ng Panginoon yung gawa ng kaaway sa buhay nating lahat. Maging sa gawain po ng Panginoon sa araw na ito. Let's ask God's provisions and guidance be upon us. Hallelujah. Oh, let's worship God. There are moments wherein we can declare God's goodness. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Sa pagkakataong ito, bago tayo makinig ng mensahe ng Panginoon, ay magpasalamat muna tayo sa kabutihan niya. Naawitan na natin ng Diyos, napurihin natin siya, dineclare natin siya ay buhay at makapangyarihan sa lahat. But we must be thankful dun sa mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. And this is one special moment na ating pong maalala ang lahat ng yon at pasalamatan ng Diyos sa kabutihan niya. Sa kabila po ng mga sitwasyong dumarating sa buhay natin. Hallelujah. Kay buti-buti mo, O Diyos, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, siya nga po, Diyos. Oras sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Tunay po, Panginoon, ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Lahat po'y sumambat magpasalamat sa Diyos. Pinupurit, sinasamba kita. Hallelujah! Yes, Father God, you deserve the worship of your people. Karapat dapat kang sambahin ang iyong bayan, O Diyos. Walang katulad. Hallelujah. We declare your goodness. Salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Hindi ka lang namatay upang kami bayaran ang aming mga pagkakasala. Pinatunayan mo ikay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Nabuhay ka ng muli upang magpatunay sa amin ng Diyos na pinagtiwalaan ay hindi patay kundi nanatiling buhay magpakailanman. Hallelujah! Tunay ngang ika'y walang katulad, kay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. We declare your goodness, greatness, O God. O, salamat po, Panginoon.
In Jesus Christ's name, thank you so much, oh God, for all the good things that you have done and you're still going to do in our lives, oh God. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Hallelujah. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa buhay nating lahat. We're so thankful that God is our healer. Pray for Sister Nene and Brother Jasper kasi medyo nagsusuka sila kanina pa. Medyo they're suffering pain, suffering physically. Tapos nag-back down pa yung ating audio ng biglaan, unknowingly. You know what? Satan is trying to disrupt our service to God. Pero gayon pa man, with this or without this, we can worship the Lord in spirit and in truth. Yun po maganda. Yung puso ba'y laging nakatuon sa Diyos? Yun po yung hinahanap ng Panginoon. Amen po ba? Celebrating His resurrection, pag-usapan po natin sandali ito. Ano bang tunay na kahulugan ng pagkabuhay na muli ni Jesus? O Pasko ng pagkabuhay. Pasko ng pagkabuhay. Sa ibang tawag dito ay sunrise, yung hindi po S-U-N, kundi S-O-N, Son, the only begotten Son na nabuhay muli. Na ginaganap sunrise, pagbubukang liwayway. Ano bang ibig sabihin ito para sa mga Kristiyano na matumanggap ng totoo kay Jesus? Kung meron pa kayo dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng 2 Korinto, chapter 5, verse 14 to 15. Ulitin ko po, 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15. Hindi ko na po kayo patatayuin. Kasi kung minsan nagbabasa kayo ng Bible, nakahiga, nakaupo, nakatayo, bihira po nagbabasa kayong personal na nakatayo. Di ako upo kayo o kaya ay hihiga. To make yourself comfortable, di po ba? But what is important, habang binabasa natin sa salita ng Diyos, bukas yung ating puso, buhay na buhay, nakatayo ang ating pananampalataya, tinatayuan natin, sinasandigan natin, tinatayuan ang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Walang iba kundi ang Diyos at ang Kanyang salita. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15. Ito po ang ating mababasa. For Christ's love compels us because we are convinced that one died for all, and therefore all died. And He died for all, that those who live no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Sa Tagalog, ang pag-ibig ni Kristo naghahari sa amin, sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat, kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. Namatay Siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Hallelujah. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Unawain po natin sinasabi ng banal na kasulatan upang sa ganon, maintindihan natin yung buong larawan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Though we understand and we do know that God loves us. Sino bang naniniwala mahal siya ng Diyos? Pero gaano ito kalawak para sa ating pag-unawa ang pag-ibig na ito ng Diyos? Yeah, the Bible is full of commands. Ang Biblia ay punong-puno po ng utos. Kaya nga pag binasa niyan, sabi na isa, Biblia naman napakakapal, parang encyclopedia at puro nakalagay, puro utos, puro utos, puro utos. Ang Diyos marunong mag-utos. Walang ginawa kundi mag-utos. Sino po dito gustong-gusto inutusan siya? Tignan niyo, wala. Anyan yung kumibo. Kasi gusto nating tayo taga-utos at iba taga-gawa. You know what? When God commanded us to do something, lagi pong may dahilan yun. At ang kadahilanan po ng Diyos ay para po sa ating kapakinabangan. Hindi ka naman utusan ng Panginoong ng isang bagay na hindi ito magbibigay ng kaulatian, kadakilaan sa Kanyang pangalan at higit sa lahat, pagpapala mula sa atin. You know the reason why God would like us to be blessed? Because we always want to obey His commands. Gusto natin kasi sinusunod ang kalooban ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, laging nakapaloob ito sa pagsunod. Obedience is the key to God's blessing. Amen po ba? Kaya lang, kung hindi po babasahin ng Biblia, the Bible is full of commands. But do you know, alam niyo po ba that one of the most common command sa banal na kasulatan ay may kinalaman sa takot? Sino dito may takot?
Wala rin. Tatapang siguro ninyo, no? Lahat po tayo may emosyonal na damdaming natatakot. Dalawang bagay, may positive side ng fear at may negative side. Ang sabi ng Proverbs chapter 1 verse 7, fear of God is the beginning of wisdom. Ang pagkaroon daw ng takot sa Diyos ay simula ng karunungan ng tao. So may pakinabang pala yung natatakot ka. Isang banda, ayaw din ng Diyos na tayo po ay maapaalipin ng takot at pangamba. You know, as I've said, kung meron mang utos ang Diyos na napakarami po, ayon nga sa pag-aaral, the Bible tells us that there are 365 times in Scripture, including several times in the Easter story, that speak about, do not be afraid. Huwag daw tayong matakot. 365 days o 365 verses sa Bible, mababasa po natin yun. Angkop na angkop sa loob na isang taon, God has an answer to all our fears. 365 days, 365 fears daily, may sagot pala ang Diyos tungkol doon. Kaya ang banal na kasulatan, saganan-saganan sa pangangaral o minsay patungkol sa, huwag kayong matakot, do not be afraid, do not be fearful, do not be afraid, do not be anxious. So punong-puno pala ng ganun ang banal na kasulatan. Dahil alam ng Diyos, may angkin takot ang bawat isa sa atin. But God wants us, don't be afraid. Don't be afraid. Alam niyo po, ito rin yung first word na babasa natin sa banal na kasulatan ng siya nabuhay na muli. Ang sabi po doon sa Matthew chapter 28, kung hindi po ako nagkakamali, binanggit po ng Panginoon, ng angel doon, nung pumunta yung mga nagtatakbuhang mga babae doon sa tomb. Kasi balita nilang ninakaw daw ang bangkay ng Panginoon. Pagdating nila doon, the stone was rolled away at nakita nila wala na yung bangkay ng Panginoon doon. Siguro naisip nila may kumuha. Pero may angel nagsabi, huwag kayong matakot. Sino ang hinahanap niyo wala dito sapagkat siya'y nabuhay na muli. So may takot na doon sa kalooban ng mga taong pumunta doon sa tomb. Nung panahon ng Easter Sunday, the first Easter Day celebration about the birth or the resurrection of Jesus Christ, may takot na pumunta at dumalo sa libingan ng Panginoon. So ibig sabihin, fear grips the hearts of many people. Not only then, but even now, and even the coming days, darating araw, may takot ang bawat isa sa buhay natin. Fear is nothing new. Hindi na po ito bago. It was been with us from the very beginning. Kasama na natin ito ng pasimula pa lamang. Alam niyo yung book of Genesis na magkasala ang tao? Anong sabi po ng Genesis chapter 3? Sa verse 18, mababasa niyo ito. Hinanap ng Diyos si Adan. Nasaan ka, Adan? Nagtago siya. Anong sabi ng dialogue nila? Bakit ka nagtatago? Natatakot po ako nung malaman kong na hinahanap niyo po ako. So may takot na si Adan. Nung lumapang panahon, may takot na ang tao. Natatakot siya dahil sa gumawa siya ng pagkakamali sa Diyos. Alam niyo po ba, not knowing that fear is based on our ignorance. Ang takot po ay base po ito sa ating kawalang kaalaman tungkol sa mga bagay na nangyari sa ating buhay. Alam niyo po ba, majority of our decisions happens because of fear. Hindi lang natin ito pinapansin. Majority of our choices happens because of our fear. Sino po dito kain ng kain? Tumataba kay bakit? Hindi napapansin natatakot kasi kayong mga yayat. Hindi niyo lang pinupuna yun. Natatakot kayong mga malayat. Di ba? Natatakot kayong mamatay, natatakot kayong magutom, natatakot kayong gumawa ng mali. Alam niyo, ako po'y nahuli, nabaril ako sa expressway. Hindi ko not knowing. Nag-overtake lang ako. Nag-speed pala ako limit. Yung 60, pagka 65, speed limit, over ka na doon. Ang tawag doon ay reckless driving na ang kaso mo. Nabaril po ako sa Skyway. Hindi ng baril na bala, no? Ng camera. Tapos pagdating ko sa exit, hinarang po ako ng LTO. Lately lang po ito. Hindi ko gusto mag-violate. Never in my mind did I ever want to be violate any traffic law. For more than 40 years na ako nagdadrive, minsan hindi po ako nahuli. That's how I respect travel, yung mga restriction, yung mga discipline sa highway. Kailan nabaril po ako. Nag-exceed ako ng sabi, sir, ito po ang dahilan po, natutukan po kayo ng camera eh. Nag-exceed ko sa speed limit. Nakita ko, kaya ako nag-speed, yung may babagal sa akin, siguro ang takbo niya, mabagal na bagal, nag-over.
Cheese. Iyon. Asan na ba ako? Storbo tong disruption. Anyway, yun po yun. Mula noon, pati mga kasama ko, speed limit Hindi mo alam, baka. Yung desisyon natin, ito'y dulot to ng takot na magmulta uli ng 2,000. Pangamba muli na magkamali ka. Nakuha niyo yun? May mga desisyon tayo not knowing, it came out because of fear. Because of fear, di ba? Hindi na ako magbibisyo. Bakit? Naranasan ko na yung ganitong bagay. Ayaw ko na mangyari. Takot na ako doon. Hindi man lang natin inaamin takot ang nag-iibabaw. Pero majority of our decision resulted from our fear to fail. Fear to failure, fear to disrupt, our life to be disrupted, fear na malugi, fear na manghina, fear na pumangit, fear na mangayayat, at fear din tumaba, bumigat, fear na mawala ng bagay, mawala ng mahal sa buhay. So may mga fear tayo. May positive thing about fears. Kaya lang, knowing, even the message of resurrection has something to do with fear. Tinignan ko yung mga talata ng Biblia patungkol sa passage with regards to resurrection of Jesus Christ. At ito pong napansin ko. Meron palang dahilan ng Panginoon kung bakit napakahalagang maintindihan natin yung message ng resurrection. Because the message of resurrection speaks of the truth that shattered all our fears. Pag sinabing shattered, ito yung nag-overcome upang mapagtagumpay natin lahat ng takot dumating sa buhay natin. Sino po dito may sakit? Natatakot magkasakit? Natatakot ma-COVID uli? Natatakot magka-cancer? Lahat tayo, pag dumating yun, fear ang magigrip sa puso natin, di po ba? Pero you know, the resurrection of Jesus Christ, if we understand the message of the resurrections, pati yung takot na yan, mawawala. Ma-overcome natin. Napakaganda pala ng mensahe ng resurrection. Hindi lang po ito tumutukoy ng istorya na si Jesus Christ na buhay na muli. Tapos ang kasaysayan. Hindi po. May mga lagatong mensahe. Something to do. Understanding the message of resurrection about God's truth that shatters and overcome all our fears in life. Amen. Hallelujah. Easter brings good news because of the resurrection of Jesus Christ that we can now live without fear. Ang sabi po doon sa binasa natin kanina, 2 Corinthians chapter 5, balikan po natin muli yung talata. Tingnan niyo po, isa po sa particular verse in the Bible that speaks about resurrection. Ito pong 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 15. Sa Tagalog na lang, ang pag-ibig ni Kristo naghahari sa amin. Sabi ni Paul, sa kanyang mga sinulatang mga Kristiyano sa Korinto, sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ang naghahari sa amin sapagkat natitiyak namin may isang namatay para sa lahat. Tingnan niyo, no? Nagkakaroon siya ng pag-unawa. Pag sinabing natitiyak, alam niya, tiyak siya. Para maging matiyak mong isang bagay, dapat may kaalaman ka tungkol sa bagay na yon. Hello? Di ba? When you say, sure ka doon sa katotohanan na yan, ibig sabihin, alam mo yon. Hindi mo pwedeng magkaroon ng katiyakan sa isang bagay na wala kang understanding about that things. Okay? Kakaintindihan po ba tayo? The first thing we need to think about, paano ko ba naintindihan si Jesus sa buhay ko? Sino ba siya para sa akin? Kasi kung hindi ganun kalalim yung pag-unawa natin sa Panginoon, hindi rin ganun kalalim yung ating pong pagtanggap dun sa katotohanan patungkol sa Kanya. Amen po ba? Okay. Sabi niya dyan, kaya't ang lahat ay maibibilang ng patay. Sabi ni Paul, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. So patay na daw tayo sa lahat upang sa ganon, maintindihan natin na ang buhay natin hindi na para sa atin. Para kanino na? Para kay Kristo na. In other words, meron pong ginawa ang Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, and that's to pay the penalty of our sins. And because of that, God owns us so much. Yung kaligtasan po natin sa costly salvation, napakamahal po ang kaligtasang ginawad ng Panginoon para bayaran ang ating kasalanan. Mismo ang buhay niya ang kapalit. Buhay ng Diyos na nagkatawang tao. It costs us, priceless po yun. Costly, extravagant nga eh. Extravagant. Kung hindi pa natin naintindihan at nadama yung bagay na ito, we miss the point of understanding the love of Jesus, the love of God. Ano sabi ba dyan? Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon. Sino po ito? Sino tinutukoy nito? Tayo. Tingnan niyo katabi niyo. Humihinga pa ba siya?
Sabihin mo sa kanya, kapatid, para pala sa itong talatang ito. At para din sa akin, para sa ating lahat. Sabi rito, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Take note of this. Bakit nagkaroon ng celebration ng Easter? Because of Jesus and because of us. God's love concerning us. Bakit namatay si Kristo? Because of us, saving our souls, because God loves us. Huwag ho natin kalimutan ang dahilan na yan. Napakahalaga po niyan. Okay. Tuloy natin. When you live according to the resurrections of Christ, the Bible says you're living a better life, a life free from fear. Hallelujah. Better life. Sabi nga sa English a resurrection life, a far better life than people ever live on their own. Hallelujah. Ang ganda, no? Sabi dito, Jesus included everyone in His death so that everyone could also be included in His life. A resurrection life, a life better than people ever live on their own. Ito pala yung buhay na gusto ng Diyos Yung buhay na kasama mo siya. Kapag ang buhay kasama mo, Panginoon, ito yung perfect life to live on this world. Kahit na nandito pa tayo sa mundo, pwede mong maranasan yung buhay na may kagalakan at masaganang buhay dahil kay Kristo. Yung po tinutukoy niya dyan. Yung kamatayan at pagkabuhay na muli is an assurance that indeed, yung ating pong relasyon na pagtitibay ito, kung ating iintindihan, kilalanin siya ng lubos sa buhay natin ito. Amen po ba? Ngayon, ang tanong ay ganito, para na kanino yung buhay natin? Kung tinanggap mo si Kristo. Pero kung hindi, bahala ka sa buhay mo. Pero sabi ni Lord, para na sa Kanya. Muling nabuhay para sa kanila. At para na tayo sa Panginoon. So Jesus' resurrection, the first Easter, gives you the truth for overcoming fear in our lives. Ano yon? Una, we know that Jesus tells the truth. Ang pagkabuhay na muli ng Panginoon, nagpapatunay po ito na sinasabi ni Jesus Christ is totoo. Amen po ba? Kaya sabi ko nga ang hirap maniwala sa isang bagay na walang proof of reality. Di po ba? Dapat may ebidensya. Throughout history, many people have claimed to be God or the Messiah, but only one proved it. The Bible says, Jesus was declared to be God's son with great power by rising from the dead. Romans chapter 1 verse 4, bakibasa natin yun. Ang sabi ng Romans 1:4, and who through the Spirit of holiness was appointed the sons of God in power by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Prove, sabi rito. Sa isang slide na lang, anak. Okay. Ang sabi dyan, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya'y pinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos. Pinatunayan ng banal na Espiritu na siya'y anak ng Diyos, pamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ano yun? Ang kanyang muling pagkabuhay. Yung kanyang muling pagkabuhay proves that indeed, He is the God, beloved Son. In other words, Jesus is God. Pinatutunayan po ng pagkabuhay na muli ng Panginoon na siya'y Diyos, anak ng Diyos na buhay. Kaya tingnan nyo, kung ang Panginoon hindi nabuhay, walang saysay yung kanyang aral. Kasi sinabi niya kasi, in the third day, mabubuhay siya muli. At hindi nangyari yun. Ano yun? E di lahat ng ating minsay, walang saysay, lahat ng pagtitiwala sa Panginoon, walang kabuluhan, lahat ng naniniwala at nananalangin sa Panginoon, nasayang lang. Understanding, intindihin natin, kung lahat ng ito, tinuro ni Kristo, hindi nangyari yung pagkabuhay niya muli, walang saysay yung Christmas celebration, walang saysay yung birth niya sa sabsaban. Remember this, yung birth ni Jesus Christ, dala-dala niya yung death certificate niya. Kasi yun ang purpose niya Isinilang siya para mamatay, alang-alang sa atin, yun ang layunin ng Panginoon. At naintindihan natin na matay si Kristo para sa atin, at ngayon naintindihan natin pag-ibig ng Diyos, ganap pala para sa buhay natin ito. Kung hindi pa natin naintindihan ito, we miss the point of living for the Lord's sake. Hallelujah. Kakaintindihan po ba tayo? Una, it proves that God, Jesus indeed is a God, and He tells us the truth. Sinasabi niyang totoo. Yun po pinatutunayan dito ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Without the resurrection, you couldn't trust anything Jesus said. Kung walang pagkabuhay na uli, anumang sinabi ng Panginoon, hindi mo na pagtitiwalaan. Pag-aalinlanganan mo na yon. Kasi hindi nangyari sinasabi niya Alam niyo, marami pong nagpundar ng relihiyon sa mundong ito. Hindi ko na isa-isahin. Sila isinilang
namuhay, nangaral, namatay, pero natili sa libingan. Marami sila. Paniniwala ng Islam, Buddhist, ano pa? Hinduist, atheist. Yung kanilang paniniwala hanggang sa tao lang na natili sa libingan. Only Jesus rose from the dead. Unique si Jesus Christ. Hello, unique siya. At kung mamalitin pa ng tao ang Panginoong Hesus, ikaw na ang sabi nga kung pagtitiwala natin sa hanggang dito lang at hindi siya namuling nabuhay, tayo ng pinakamala sa lahat ng tao na nilalang sa mundong ito. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15. Pero gayon pa man, naniniwala tayo na God is our hope, living hope, kasi hindi siya natiling patay, kundi buhay siya magpakailanman. But you can trust what Jesus says about God, kasi totoo yung sinabi niya about heaven, about everything else, about salvation, about eternity, about judgment. Paniniwalaan natin, bakit? Kasi walang bagay na pinangako ng Panginoon hindi nangyari, maging yung kanyang pagkabuhay na muli. It proves, the resurrection of Jesus Christ proves that He is God and everything He says is true. Lahat ng sinabi niya ay totoo at patuloy na maging katotohanan sa buhay natin ito. Amen po ba? So you know what? Ignorance grips us with fear. But when you know the truth, ang sabi ng Bible, you will know the truth and the truth shall set us free. Ano sabi ng Bible, John 14:6? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Isa daw po yung katotohanan. Kaya gusto mo malaman totoo, magbasa ka ng Bible, kilalanin mo si Jesus kasi siya punong-puno ng katotohanan. Wala sa kasinungalingan. Nung sabihin siya nabuhay na muli, it proves na nabuhay siya muli. It only tells us that we are trusting a living God who lives forever. Amen po ba? Purihin ng Diyos sa bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron tayong buhay na Diyos. Hallelujah. Pangalawang bagay, sino dito natatakot mamatay? Wala. Ay Lord, pagpipray kita mamaya. Kunin ka na ni Lord. Wala ka naman takot eh. Lahat tayo may fear. And one of the fear that we have is fear of death. You know what? The second reason, the message about resurrection, ito po yun. Next slide, na. No, hindi pa yan. Pangatlo yan eh. Sumobra. That death is not the end of everything. You know that death is not the end. Hindi po ito wakas ng istorya ng buhay. Ano sabi po ng Bible? 2 Corinthians 4:14. God raised the Lord Jesus from the dead. Resurrection yon. And we know that God will also raise us with Jesus. Amen. Naniniwala ba kayo ron? That there is life after death? Ang buhay na istorya ng buhay hindi natatapos sa kamatayan. Kaya ang paghahanda po, hindi lang po yung, ano ba isusuot? Kung nakabarong ba, naka-Amerikana, ang tawag doon, may buta sa likod, may iwas sa likod. Kasi ginagano, hiniwaan daw niya kasi hirap daw isuot. Kaya ilinalatag na lang. Ano ba gusto niyo? Nakahiga, nakatayo, nakaupo. Doon po sa norte, ang mga binuburo doon, nakaupo ko minsan. Nakaupo ko minsan. Gusto niyo po bang nakaupo? Nakatayo. Yung pong paghahanda na yun. Paghahanda, gusto niyo may banda o banda rito, banda ron? Ano gusto niyo po? Meron pa bang isasalang sa nagdadarang na apoy o gusto niyo pong inuud? Ano paghahanda? Akala ng marami ang story ng buhay hanggang doon na lang. No. There is life after death. There is salvation in Jesus. There is eternity sa buhay natin ito. Kaya tingnan niyo po ang sabi ng Bible, pakireflect mo anak uli yun. God raised the Lord Jesus Christ from the dead. Ibig sabihin, resurrection ni Jesus Christ. And we know that God will also raise us with Jesus. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, we know that death is not the end of life. Hallelujah. We don't need to fear death because Jesus' resurrection shows that death is not the end of our life story. Hindi po natatapos ang istorya ng buhay mo pag ikay namatay. It will go on for eternity. It's really the beginning of your eternal life in God's presence. Ito'y simula ng buhay na walang God sa presensya ng Diyos. Sa mga Kristiyano po, tinutukoy dito. No? Kasi alam mo, si Jesus Christ ang life at ang buhay na muli. At sa pamagitan niya, alam natin, death is not the end of life, but death is the beginning of having and
in the presence of the Lord forever. Amen. Di po ba? Sino pong gustong makasama ang Panginoon? Ngayon na. Later na lang. Lord, bakit kaya ganun, no? We enjoy living in this world na puno-puno naman ng trials, difficulties, problema, chaos, crisis. Kaysa sa heaven, na sabi ng Bible, sa piling ng Diyos, wala nang luha. Sino gusto ayaw nang lumuluha na? Pero wala pa rin kumikibo. Wala nang sinasbis, sakit, kirot. Wala nang nalulugi, wala nang nabubungal, wala nang nakakalbo, wala nang hina, wala nang nagkakasakit, wala nang na-ospital. Sa langit yun. Sa piling, sabi ng Bible, sa piling ng Diyos, ito po'y mararanasan. Wala nang dalamhati, wala nang mangiinis sa inyo, wala nang mga away sa inyo. Sa piling na ng Diyos, perfect na yung place nyo. We do know that life in this world will end. Alam natin yun. Alam natin yun. Hindi tayo pang walang hanggan dito sa mundong ito. Alam natin matatapos ang buhay natin. Well, death is not the end of life. It is the beginning of eternity kapag kakilala mo si Jesus. Because the resurrection of the Lord Jesus proves na kung siya ay nabuhay na muli, tayo na namamatay, mabubuhay din kapiling ng Panginoon magpakailanman. Amen. So learning to live without fear will transform your life now. Kayang baguhin ng Panginoon yung buhay mo at pananaw mo ngayon kung naniniwala ka, siya ang buhay at pagkabuhay na muli ng buhay mo. Why the forgiven don't have to fear? Bakit po tayo ng mga pinatawad ng Diyos, hindi tayo dapat matakot? Ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4, basa po tayong talata. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Basahin natin. Dito naman ako. Parang teacher, no? Ano sabi niyan? Tingnan niyo po. Nababasa niyo? Kaya sabi ko, dalhin yung Bible niya para personal niya nababasa. Sabi diyan, sa Tagalog na lang, pasalamatan natin ang Diyos at Ama na ating Panginoon Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Paano tayo nagkaroon ng panibagong buhay? Nung pagkabuhay ni Kristo, it proves that there is new life in Christ because the Lord resurrected from the dead. Sabi rito, itong nagbigay sa atin isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. See? Sino may business dito? Doon, uunlad yung business mo, kung anumang business ibibigay ng Panginoon. Hindi ko po alam. But in the world we're in, nandun yung presence ng Panginoon in heaven, ang sabi ng Bible, walang kapintasan. Pag sinabing walang kapintasan, perfect. Tingnan niyo katabi niyo. Bilangin yung mga kapintasang taglay niya, kung kilala mo siya, ang dami nun. Kulang yung isang rolyo ng tissue paper para isulat mo lahat, ang dami niyan. Tingnan niyo yung pastor niyo, anong kapintasan, ang dami rin. Lahat tayo may kapintasan sa daigdig na ito. Ang tao nanghihina, nandulupaypay, minsan nagagalit, nainis. Minsan masaya mo kasama, minsan ayaw mo makasama. Minsan problema mo, minsan hindi. So walang kapintasan, di nakukupas ang inihanda ng Diyos para sa ating lahat dun sa langit. Wow. Ano nagpapatunay nito? Yung pagkabuhay na muli ni Jesus. Message about the resurrection of Jesus Christ. Has something to do with what? Declaring na meron pong magandang nilalayan ng Diyos sa buhay natin. Hindi lamang dito, kundi maging sa langit na bayan. Ulitin ko po, ang buhay natin sa mundong ito, pangsamantala lang talaga. Pansamantala lang. Sa Amerika nangyari na. Isang estudyante siguro ng eskwelahan yun. Christian school yun, ha? Namaril uli. 7 ang namatay. Ilan dun mga bata. Kaya hindi natin pwede pagmalaki, ay bata pa ako, mahaba po buhay ko. Sa mundong ito, death is inevitable. We do not know what the day will come patungkol sa end ng life. But one thing sure, there is eternity in heaven. In the presence of God. Ngayon palang tiyakin mo na ang relasyon mo kay Kristo sapagkat ang mundong ito, pangsamantala lang talaga. Dito tayo. Hello. Yakapin mo yung mga bagay, pahalagan mo yung mga bagay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos sa mundong ito. Pero huwag mo masyadong yakapin upang sa ganun, pag dumating ang araw na kukunin ka ni Lord, hindi ka mahirap, Lord, yakapin si Lord. Panginoon, wag muna, Lord. Wag muna, Lord. Wag muna, Lord, Panginoon. Parang ang choices natin is between God and this world, no? So mahirap po yun. Okay? Mahirap yun, bagay na yan. So tuloy natin. Pangatlong dahilan, tatlong message. Yan. The third things about resurrection's message is about His great love for us.
You know, God loves you greatly. Basa tayo. Ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. There is no fear in love. Ang sabi ng Biblia, God is love. Tama ba? He is the author of love. Siya yung author, siya yung lumikha ng tunay na pag-ibig. Kaya kung hahanapin natin, unawain natin, ano bang pinakatunay na pag-ibig? Ang tunay na pag-ibig, tignan mo sa Diyos, huwag sa tao. Kasi sa tao kasi may conditional yan eh. I love you because kasi maganda ka kaya mahal kita. Kaya pag pumangit na, naghahanap na ng iba. Kaya maraming Adan, iba-iba ang kasama, hindi isang Eva. Kasi bakit? Nawala na yung pag-ibig na tunay, na bago na. Wala sa Bethel niyan. Hello. Salamat. Walang gamin. Aminado tayo commission, we fail to understand what love is. But perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Sinave ka na ni Jesus. How sure we are saved? Gano'ng katiyak na ligtas ka? Sinabi niya kasi at ginawa niya yung patunay ng kaligtasan ng ating buhay. Siya yung nagbayad. Perfect. Paid ka na. Bayad ka na. Sabi mo, bayad na ako sa aking pagkakautang. Malibang hindi mo maangkin na binayaran ito ni Jesus. Panginoon, kulang yung binayad mo, kulang ng piso. So may utang ka sa akin, Lord, ang salvation ko, kulang ng piso, kaya dinagdag ko ng piso, ang salvation ko, si Lord, 99, at sa akin yung piso. So perfect 100. No. Perfect ang ginawang sakripisyo ni Lord. Walang kasalanan, bahid na kasalanan, perfect lamb to be offered ang buhay ni Jesus Christ para sa atin. Di ba yung natutuwa? Walang gagawa na isa sa atin. Walang ni isang o-offer niyang buhay niya kasi kasalanan ng iba. But God did that to us. Ginawa ng Diyos yan para sa atin dahil mahal tayo ng Panginoon. Greatly love us. Pag sinabing greatly, costly, extravagant. Sino dito, ano ba sa Tagalog extravagant? Magastos. Sobra, excessive. Excessive. Sobrang pag-ibig. Tingnan nyo. Bakit ko sinabing extravagant yung love ng Diyos? Ang sabi ng John 3, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Hindi pa ba extravagant yun? Ang sabi ng banal na kasulatan, iniwan niya karangyang ng langit na katawang tao alang-alang sa atin upang mamatay sa krus para bayaran ating kasalanan. Hindi pa ba costly yun? It cost Jesus' life to save us. And it cost Jesus' life to love us. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi lang niya isinulat sa postscript, sa, ang tawag doon, yung Hallmark card. Nung kasi uso yung Hallmark card eh. Sikat-sikat na yung mga card na pinadadala, letter na pinadadala. May patiklop-tiklop. Alam ng mga Old Testament believers yung tiklop na yun. Yung tatlong tiklop, I love you, tiklop nyo, I love you, tiklop. Alam nila yun yung... Hindi niya ito sinulat lang, kundi ito'y pinakita niya in person. Hindi sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo. Tapos, kundi mismo iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, namuhay bilang kapiling natin, nagsakripisyo, alang-alang sa atin. So God proved His love by His actions, what He did on the cross, to die for us and to rise again on the third day, just to prove how extravagant His love is for us. Kita niyo yun? Sabi po ng Bible, ang katotohanan na yan. Purihin ng Panginoon. When you invite Christ into your heart, the fear goes out of your door. Pag inimbitahan mo ang Panginoon sa pintuan ng iyong puso, ano mangyayari? Yung takot aalis sa pintuan ng buhay mo. Kasi sabi ng Bible, perfect love casts away all fears. Pakibalik mo yun. Titigan niyo po yung talatang ito. Ang sabi diyan, walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Sabi rito. Pinapawi. Perfect love casts away all fears. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Ay yung parusa nito, inalis ng Lord kasi binayaran niya ang ating kasalanan. Anong punishment ng death, ng sin? Is death. Katingnan nyo, kapag wala si Kristo sa isang tao, namatay siya,
Impyerno siya. Wala nang kaligtasan doon. No chance, no second chance at all. Pero kapag si Kristo na puso mo, nabuhay sa buhay mo, sabi ng 2 Corinthians 5:8, absence from the body is to be present with the Lord. Pagka nawala ka dito sa mundong ito, sa piling ka ng Diyos paroroon, di may assurance. Kaya tingnan nyo, ang tao pag namatay, pag may Kristo siya, may kapayapaan yan. Magamat may takot kuminsan, sino bang hindi natatakot? Pero pinapawi ng Diyos yun, yung open doors of the peace of mind and hearts. Yun po message ng resurrection. At tingnan nyo, lahat po tayo harap sa katotohanan na yan. Una-unahan lang. Pastor, mauna ka na, total matanda ka na. Bakit na? Una-una, nakaschedule naman yan eh. Pero kagandahan, pag may Kristo ka naman sa puso mo, anytime na dumating yon, bagamat may takot kang mamatay, pero may kakaroon ka ng kapayapaan. Bakit? Kasi sabi nun, perfect love eh. Yung love ni Jesus Christ sa iyo. Yun ang pinakadahilan kung bakit nagkaroon tayo ng kapayapaan ng kalooban. Dumating man ang bagay nito sa buhay natin at maging sa ating mga mahal sa buhay. Nawala po aking mga mahal sa buhay, aking nanay at tatay, at talaga namimiss ko sila. Pero sa balik na karamdaman nila, no, sa panahon na sila ibabawian na ng buhay, during that time na ako po'y nangangaral ng mabalitaan ko, nanay ko, binawian na ng buhay. Sabi ko, Lord, salamat. Alam ko, Panginoon, sa piling mo na siya. Yung takot ba na mawala sa piling mo, nandun eh. Kasi ang kamatayan, paghihiwalay eh. Yes, di ba? That speaks of separation eh. May araw ng pagyakapan at may araw ng pag-release ng yakap. Yun po ang buhay eh. May araw ng pagtatanim, may araw ng pagbubunot ng tanim. May araw ng kapanganakan, may araw ng, okay na pong bahala. Sabihin yung susunod na yun. Buhay ng tao yun eh. May araw ng kalakasan, may araw ng panghihina, may araw ng karamdaman, may araw ng kagalingan. May araw ng tagumpay, may araw ng kalugihan. That's the point of life. May schedule yan. Yung krisis na nangyari noon, darating pa uli ang panibagong krisis kasi umiikot lang yan eh. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, ang nangyari noon, mangyari pa bukas. Pero sa Panginoon, mas maganda kapag kakapiling mo ang Diyos, meron kang kapayapaan sapagkat meron kang perfect love that comes from God. And you do know the love of God that transcends all understanding will guard our hearts and mind through Jesus Christ our Lord. There is peace. May kapayapaan. Alam ng Kristiyanong totoo yan. Alam ng Kristiyanong totoo yan. Kaya pagka ako yung nag-service sa funeral service, tinitingnan ko yung tsura yung libing. Yan, tawag yung nakaburol eh. Ay, nakangiti siya. Anghel ang tumalubong sa kanya. Di sa akin lang to. Hindi po to sa Bible, di ko doktrina to. Sa akin lang, tinitingnan ko. Ay, nakangiti. Ay, nakangiti. Tiyak, anghel ang tumulubong sa kanya. Ay, nakasimangot, natatakot. Hindi anghel. Iba sumalubong. Biro ko lang sarili ko. Kasi ang nakakaalam naman, siya at ang Diyos eh. Kung ang puso niya na kay Lord, edi masaya siya, panatag siya. Pero ikaw kapatid, habang may buhay, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na asahan mo, ang buhay mo, dapat ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kung hindi, at the end of the day, nobody knows when will that happen, baka naman mabigla tayo. Resurrection's message speaks of what? It speaks of great abundance of great love ng Diyos sa buhay ng tao. Patuloy niyang inaalok ito sa bawat isa. Mahal ka ng Diyos, nais ng Diyos, maligtas ang buhay mo, makapiling ka niya magpakailanman. Amen. Ang problema, pagka-resurrection at mahal na araw, parang nakakalimutan na ng tao ang Diyos. Dati noon pagka Holy Week, wala ka makikita kundi nagninilay-nilay ang mga tao sa loob ng bahay. Kasi may pananaw, huwag kang lalabas, patay ang Diyos. Ngayon naniwala kang buhay ang Diyos, pero parang wala siyang buhay sa buhay ng bahay sa atin, di ba? Sino po sa inyo nakinig ng 7 last word? Nanood man lang. O nagtampisaw kayo sa mga tampisaw kasi mainit Nakalimutan nyo na isipin man lang sandali kahit papano, Lord, napakabuti mo, namatay ka, inaalala namin kamatayan mo at yung muling pagkabuhay sa araw na ito. Dahil sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, pinapahalagahan namin ito. O kailangan mo na magkaroon ng dilubyo, lindol, tsunami, anibagong COVID para ma-realize natin, muli tayong bumalik sa Diyos. Isipin po natin yon. Hello? Nung magkaroon ng COVID, natakot ang lahat Nanumbalik ang tao sa Diyos. Nabuo yung prayer gathering sa bahay. Tatay, nanay, nabuo yung relasyon. Pinagtibay sa problemang ito. Nanalangin ng marami. Nilapit yung buhay sa Diyos. Nagsisi ng kasalanan. Bakit? Namamatay marami.
Natatakot sila sa kamatayan. But you know what? Kapag may Kristo ka, when death comes, you have peace of mind, peace of heart. May panakapayapaan ka. Bakit? Dama mo kasing pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Philippians, sabi ni Paul, the peace of God that transcends all understanding shall guard our hearts and mind. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip na yung kaisipan ng siya mag-iingat sa isip at puso ng sino man nagtitiwala sa Panginoon Jesus, sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory be to God. Pangapat, bago maging panghuli. You know God has a perfect and good plan for your life. The resurrection of Christ proves na meron po maganda at perpektong plano ang Diyos sa buhay natin. Basa natin, 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Ang sabi roon, 1 Peter chapter 1, verse 3 to 4. Ano sabi dyan? Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Give us new birth into a living hope. Isang buhay na pag-asa. Kanina inawit natin, our living hope, Jesus Christ, our living hope. Naalala niyo po ba, inawit natin yun? Our living hope. Buhay na pag-asa. Ang tao, pag nawalan ng pag-asa, wala nang kinabukasan yan. Pero kinabukasan natin, nakasalalay sa isang buhay na Diyos, kaya may buhay tayong pag-asa. Balik mo anak, huwag mong ilalis yung reflection ng verse, huwag ako, yan. Kasi, ang sabi rito, hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoils or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Nabasa natin to kanina eh. Tingnan niyo yung perfect plan ng Diyos. Ang perfect plan niya, inheritance in heaven. Tingnan niyo po, bakit perfect yun? Ang buhay natin sa mundong ito, pansamantala lang. Ano mga achievement meron tayo dito, hanggang dito lang yan. Hello? Nanalo ka sa beauty contest, hanggang dito lang yan. Pagdating sa langit, wala ka namang ipapaskilan ng ganun eh. At sabi ng Bible, the only things we can do and we can bring to God is those things that we have done for the Lord forever. Heaven and earth will pass away, and only those things that we've done for the Lord will last forever. Sabi po ng verse, sa book ng 1 John. Ano sabi po ng Bible? Lahat ng bagay matatapos magwawakas. Accomplish mo sa mundong ito, naging sikat ka, naging artista ka, hanggang dito lang yan. Maliban po, ang lahat ng ginawa mo ito for the name of the Lord, for the glory of God, lahat ng yan, ang essence niyan, mayroon kang gantimpala sa langit. Katingnan nyo, meron pong kayamanan pang lupa at may kayamanan pang langit. Hello, nakaintindihan po tayo? May kayamanan pang lupa at may kayamanan pang langit. Ang tanong ay ganito, saan mo ginugugol ang lahat ng bagay sa buhay mo, yung oras mo, pangkayamanan pang lupa o pangkayamanan pang langit? Yun naman ang bulsa mo, pangkayamanan pang lupa, pangkayamanan pang langit. Eh, pang lupa, pang samantala lang yan. Wala po dito man natili magpakailanman for 100 years, more. Sino dito gusto ang edad niya umabot ng 100? Para may bonus kayo. Magkano daw yun? Magkano daw? 100,000. Sabi, tingnan mo, 100 ka na, bibigyan ka ng 100. Anong gagawin sa 100,000? Mag-hotel ka. Magbubura ka. hindi mo na makain gusto mong kainin. Hindi mo na mapunta gusto punta. Kailangan mo pang alalayan ka. Hindi mo na magawa gusto mong gawin. Di ba? Hindi mo na ma-enjoy mo. Hindi mo na mapanood yung gusto mong panoorin. Gusto mo na lagi natutulog. See? Tapos bibigyan ka ng ganang halimbawa. Bakit? It only speaks that life in this world, though ang focus ng tao sa mundong ito, nakatuon sa mga bagay na yan. Pangsamantala lang. Kaya lang yung pangwalang hanggan, yun ang nakalimutan ng marami. Salamat sa Diyos, wala sa Caloocan Bethel noon. Sana po. Sana po. Okay, sana po. God has perfect plan for all of us. May perfect plan. The resurrection proved that. Kaya tingnan nyo. You won't get that kind of life anywhere else. You only get it through the power of Jesus Christ's resurrections. Makakamit lang natin itong ganitong klase ng buhay sa pamagitan ng ano. Kasi sabi rito, this inheritance kept in heaven for you. Anong reason yan? In His great mercy has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yung pagkabuhay na muli ng Panginoon, yung po yung susi upang maranasan natin inheritance na ito. Tingnan nyo, kung si Jesus Christ namatay lang at hindi siya nabuhay na muli, kulang.
Nakuha niyo? Kulang. Kaya ang total package ng good news is this. 1 Corinthians chapter 15. Wala sa PowerPoint ko ito. Pag sabi ng Bible ganito, pakibasa niyo po yun. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3. Sige po, basahin ko lang po. Wala po ito sa PowerPoint ko, pero gusto ko pong bigyan po ng pansin ito bago po magtapos sa aking mensahe. 1 Corinthians chapter 15. Ito po yung kabuuan ng mabuting balita. Tingnan niyo po. I hope you have your Bible with you. Okay, yung ating technical. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3. Tingnan niyo po ang inyong Biblia. Ang 1 Corinthians chapter 15, ang tala po niyan tungkol sa resurrection. Right? Tingnan niyo po ang Bible niyo tungkol sa resurrection. Ang haba po niyan. Hanggang verse 58 yan. Kung babasahin ko ngayon, abutin po tayo ng ng alauna. Tingnan niyo po sabi rito. Now, brother, I want to remind you of the gospel I preached to you. Sabi ni Paul, ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangal ko sa inyo. Ano yun? Sabi niyan, which you receive, in which you have taken your stand. Na yung tinanggap ay yung tinayuan. By this gospel you are saved. Sa pamagitan ng mabuting balita, kayo naligtas. So yung kaligtasan may kinalaman doon sa gospel na binabanggit niya rito, na ipinangaral daw sa mga Kristiyano sa Korinto. Tingnan niyo po, tigtigan niyo yung Biblia. Tingnan niyo yung Bible. Paki-reflect mo anak yun. 1 Corinthians chapter 15, kung meron kayong text dyan, yan, verse 1, ito po. Ang sabi riyan, by this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Ang sabi ni Paul, itong mabuting balita ito ay nagliligtas kung inyo pong paghahawakang mabuti ang bagay na ito at paniniwalaan, sabi niya rito. Otherwise you have been believed in vain. O kaya, walang kabulan yung pagtitiwala sa Panginoon. Kung hindi ganun gagawin niyo, wala do kabulan yung pagtitiwala. Verse 3, for what I receive, I pass on to you of first importance. Sapagkat ang aking tinanggap, ay binibigay ko sa inyo itong napakahalaga sa lahat ng aral. Ibig sabihin, sa lahat ng aral ng Biblia, ito pinakamahalagang aral. Ang dami pong aral ng Bible, but this particular verse speaks of the most important message. Binanggit ito patungkol sa resurrection ni Jesus Christ. Ano sabi rito? That Christ died for our sins according to the Scripture. Na si Kristo namatay dahil sa ating kasalanan ayon sa banal na kasulatan, that He was buried, siya nilibing, and was raised after the third day according to the Scripture. At siya muling nabuhay, and that appeared to Peter, nagpakita sa kay Pedro, at sa 12, at gayon din sa akin, sabi niya riyan, sa mga kapatid sa pananampalataya. Tingnan nyo, hindi po kompleto yung mabuting balita kung walang resurrection. Siya namatay, inilibing, tapos. Hindi ho. Nabuhay muli. Yung kaganapan po ng mahalagang importanteng mensahe nito ng pagliligtas ng Panginoon ay may kinalaman po sa completeness ng kanyang programa at mission sa mundong ito. Jesus Christ died on the cross for on our behalf. He was buried and He rose again on the third day to prove the completeness of God's wonderful message of saving grace, of His great love for us. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin, pang walang hanggan, hindi lang pang dito sa mundong ito. Ang tanong kamusta na yung bahay na tinatayo natin sa langit? Ang sabi ng isa, siguro pagdating ko doon, ang mansyon ang ititiran ko. Kasi mayaman ako. Isa naman, siguro, ikaw naman, nilait niya isa, ikaw naman siguro pagdating sa langit, kubo ka lang kasi mahirap ka. Namatay sila pareho, pagdating sa langit, tinanggal sila ni Peter. Kwento lang po ito, ilustrasyon. Pagdating sa langit, ang sabi ng mayaman, Peter, asan yung bahay ko, yung malaki mong bahay? Sasamahan kita. Sinamahan niya doon sa lugar niya, ito yung bahay mo. Ba't kubo ito at dampa? Bay, sandali, ampera, mali ata. Tapos yung isang mahirap na nilait niya, dinala ni Peter doon sa mansion at napakalaki. Bahay. Ito naman bahay mo. Ang gaganda, gara. Bakit kaya? Nagtataka yung mayaman. Bakit? Sabi ni Peter, ito lang pinadadala mo rito eh. Samantalang siya, yung mahalagang bagay paglilingkod niya sa Diyos, ang material sa pinadala niya ito. Ibig sabihin, whatever has happening in this world has something to do with our future in eternity. Remember this, hindi mo madadala ang material na bagay pagdating ng langit. Ano man tagumpay, meron tayong pang sarili. Pero lahat ng bagay, pagka ginawa mo sa Diyos, yun ang madadala mo lang sa langit. At ang tanong ganito, anong material dinadala natin sa heaven for us to prepare our future? Kasi mayroon pong magandang plano pala ang Diyos. Ang resurrection speaks about God's perfect plan for all of us. For all of us. For all of us. Kaya dapat iniisip natin ang pagkabuhay ng muli ng Panginoon, paghahanda para sa ating sarili, harapin natin katotohanan na ang buhay natin hindi lang pang dito sa mundo, kundi panghabang panahon. Amen. Panghabang panahon. Amen. Panghuli at panglima. Finally,
You know God will take care of your mind, of your needs. Alam natin na ang Diyos ang siyang bahala sa ating mga pangailangan. The resurrection of Jesus Christ speaks of what? It speaks of God's ability to sustain our needs. Basahin natin. Ephesians 1:19-20. And it's incomparably great power for us to believe that power is the same, the mighty strength He exerted when raised Christ from the dead and seated in Him at the right hand in the heavenly realms. Sa Tagalog po. And it's incomparably, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin nang manalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo, nagupo sa Kanya, sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Take note of, binanggit po dito, kapangyarihan, muling bumuhay kay Kristo. Ano dito? Di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Unmeasurable power that works within us. Alam niyo, ang Diyos marunong magpagaling. May kapangyarihan siya magpagaling. Do you believe that God heals? Has the healing power? The resurrection of Jesus, ako sa talatang ito, the resurrection of Jesus Christ proves yung kapangyarihan. Sabi dito, tingnan niyo. And it's incomparable great power for us who believe. Great power for us who believe. The power is the same as the mighty strength that exerted when He raised Jesus Christ from the dead. Ang sabi nga Ephesians chapter 3 verse 20. Ang sabi roon, God is able to work wonders. Maging yung mga bagay na hindi mo pa naisip at nagawa, sumagi sa isip mo, kayang gawin ng Diyos sa kanyang kapangyarihang taglay. Sino ba mag-aakala na ikaw'y dating barumbado, pababaitin ka ng Diyos? Sabi ng isang awit, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Pero dahil kay Kristo, bakit bumait ka? Because of His great power. At ang power na yan has something to do with what? Pakireflect mo ulit yung verse na yun. Incomparably great power. Di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nanalig sa Kanya. Na pwede palang kumilos ang Diyos kung paano ang kapangyarihan na taglay na bumuhay kay Kristo mula sa mga batay, ay rin sa kapangyarihan din. Sabi rito the power is the same as the mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead. So may kinalaman po sa resurrection power yun, no? Alin? Yung power niya, incomparable great power to sustain our needs. Kung unawain po niyo yung verse nito. Na ibig sabihin, may kapangyarihan pala ang Panginoon na pagpalain tayo sa buhay natin, abutin yung ating pangangailangan, incomparably power ng Diyos, na ang Diyos, ang kapangyarihan ng taglay nito, ay kapangyarihan ng taglay ng bumuhay sa Kanya. So kung ang Kapanginoon na buhay na muli, may kapangyarihan siyang gawin yun, may kapangyarihan pala siya, incomparably, na suportahan tayo sa lahat ng ating pangailangan. Yun po ibig sabihin yan. Kung yung bulaklak sa parang pinagaganda ng Diyos, yung ibon pinakakain niya, sa kayo nakita ng ibon nag-apply ng trabaho. Pero po ba ibon nag-apply ng trabaho? Wala. Ang sabi ng Panginoon, kung yung mga ibon sa parang pinakakain ko, isa man mamatay niyan, alam ko kung paano nang matayan. Pinahalaga ng Diyos. Ang sabi ng, ikaw pa kaya? Ikaw pa kaya? Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, God will acknowledge your path and He will make your path straight. Sabi ng Bible. So, ang kahulugan pala ng resurrection ni Jesus, napakalawak pala. Pati pala yung kapangyarihan para atay tugunin sa ating pangailangan, abutin sa ating pong kahilingan, tumugon sa ating mga dalangin. Yun pala ang power na nagbuhay sa Kanyang muli. The message of resurrection speaks of what? The message of resurrection speaks about God's enormous provisions to supply all our needs daily sa buhay natin ito. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sa taong ito, sa pagkakataong ito, as we celebrate Easter, do we celebrate it understanding the total concept, the meaning of His resurrection, the power of His resurrection? The power of His resurrection speaks of the power of God's Word. Na totoo ang sinabi ng Diyos sa pangako niya ay hindi mapapabula.
Hindi siya sinungaling. Every time you read God's Word, it speaks of truth. Katotohanan po. About life, about God, about our future, about heaven, about hell, about judgment, about God's salvation, about His concern na mercy, forgiveness, and love. Totoo yun. Totoo yun. And it speaks also of what? Of life to come. Easter speaks about eternity. Sabi ko, na-enjoy na ng nanay at tatay ko ang presence ni Lord. Darating din na araw, ma-enjoy ko rin yun. At ganyan din ang bawat isa sa atin. Thinking about heaven, thinking about Jesus. Di ba natutuwa tayo? Bagamat ayaw pa nating iwan ang mundong ito. Given na yun eh. Given na yun. Maliban na lang marami yung utang, di mo mabayaran, gusto mo na kunin ka ni Lord. Hirap na hirap ka na. Sabi nga ni isang pastor, huwag niyo na ako, pastor, huwag mo ako ipag-pray na gumaling pa kasi gusto ko na makita si Lord. Ang hirap nun mag-pray, no? May dinalaw po ako sa ospital, isang matandang pastor. At ang sabi niya, Pastor June, alam ko bakit ka na pag-pray mo ako, pagaling ko ng Lord na po. Pero nais ko, please, huwag mo hilingin sa Panginoon, pagalingin ako. Hilingin mong kunin niya na ako. Bakit po? Hirap na ako sa kalagayan ko. Mas gusto ko nang madama ang kaayusan ng buhay sa piling ng Diyos. Yun ang sabi niya. Maintindihan mo ba siya kapag ang pananaw mo sa mundo? Hindi. Pero pag kilala mo si Kristo, maintindihan mo, yes. Yung prayer ko na lang, Lord, in your hand, bahala ka po sa buhay niya. Kung kalooban mong buhayin siya at palakasin siya, bigyan mo ng buhay at lakas. Kung maghihirap naman, mas mainawang kunin mo na siya. Di ba ganun tamang pananaw? Hello? Di ba tamang pag-unawa yun? May tumawag sa akin, Pastor, ano po dapat kong gawin sa anak ko? Kasi nakasalalay po sa akin ang pagpapasya tungkol sa buhay at kamatayan niya. Bakit po? Kasi binigay sa akin ng doktor yung pagdesisyon kung tatanggalin na yung makina nagpapaandar ng buhay niya. Ay mahirap po, Pastor. Salamat, kausap ko pa. Ano po dapat kong pinasa pa sa akin? Pinasa akin. Pero ngayon pa man, Pastor, late po ang tawag niyo. Kasi nagpasya na po ako. Wala na po akong kakayanan magbayad pa. Pero naniwala ako, sabi ko, sandali po, yung anak niyo po ba ay kamusta relasyon niya kay Jesus? Alam ko pong tinanggap niya ang Panginoon. Buong puso niyang tinanggap si Kristo sa buhay niya. At panatag po ako, Panginoon. Panatag po ako, Pastor, na pagpasyahan. Kasi hirap na ang anak ko. Kung kayo magulang, ano gagawin niyo? Pero maganda, may resurrection of the dead kay Jesus. A message ng Lord. Na ibig sabihin po, ganun po tinanaw ng Panginoon yung buhay natin. Na kung naintindihan natin ang meaning ng resurrection, it speaks about our future, not only our present, but even our future, yung good plan ng Diyos sa ating buhay. Kapatid, malinaw po ang resurrection of the dead. The resurrection of Christ speaks of resurrection of life or eternity. Tanawin po natin yon. Hindi ko po binabanggit ito para takutin tayo na ang buhay natin hanggang dito na lang. Salamat kung may assignment pa tayo, gawin natin. Ilang hirap naman yung assignment mo, hindi mo ginagawa. At the end of the day, talo ka. Di po ba? And as I wind up with this message, tayo, ano ba yung mga fears that holds us back from the life purpose God has planned for you? Ano ba yung takot na siyang humuhold sa atin upang yung magandang plano ng Diyos ay hindi natin mangyayari, hindi magawa sa buhay natin ito? O hindi maganap sa buhay natin ito? May takot ba tayo na dapat natin sinusuko sa Panginoon? O yung pag-ibig ng Panginoon wala sa buhay natin, kaya hindi natin maranasan yung kapayapaan at kapanatagan ng buhay. Remember, perfect love casts away all fears. And only the love of Jesus that transcends all understandings in our heart and mind is the key for us to receive hope, a living hope for our future. Salamat na buhay na muli ang Panginoon. May dala siyang magandang mensahe sa bawat isa sa atin. Maging yung kapangyarihan na bumuhay sa Kanya, may kapangyarihan taglay natin upang abutin ng Diyos ang ating pangailangan araw-araw. Amen.
May karamdaman ka ba at gusto pa ng Diyos buhayin ka? Inuwain mo. May kapangyarihan ng Diyos na bigyan ka ng kagalingan. Amen. Yes. Because that power to resurrect Jesus from the dead is the same power to heal us from our sicknesses. Amen. Miraculous power. Meron ka bang pangailangan, kapatid, sa umagang ito? Kung may pangit, tayo ka, kapatid, sa pagkakataon. Just stand up with faith in your heart. Lahat po tayo tumayo sa presensya ng Panginoon. Ikaw may needs, just stand up. Naniniwala ka ba na walang bagay na mahirap sa Diyos? Amen. Naniniwala ka ba walang bagay na mahirap sa Diyos? Nothing is impossible with God. If Jesus' power to raise Him from the dead is true and real, He also has the power to sustain my needs right now. Wala pong problema na hindi kayang sagutin ng Diyos. Kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pagkabuhay na muli, ang kapangyarihan din yan ang tutugon sa ating mga pangailangan. Amen. Sa mga oras na ito. Hindi ko sinasabi, kukunin ka na ni Lord. Ang sinasabi, susustain ng Diyos ang buhay natin ayon sa kanyang katwiran. Pero unawain natin ito. Very significant po yung mensahe ng pagkabuhay na muli ng Panginoon sapagkat ito may kinalaman sa kapangyarihang nais niyang iabot sa pangailangan ng bawat isa sa atin upang ito'y kanyang matugon. Amen. Hallelujah. Kung may takot ka, just come and ask God, Lord, alisin mo yung takot na ito by your power, love, and mercy. Sino po may mga special needs po rito? Kung meron man, hinaniya ko po kayo sa altar, pagpipray po natin lahat ng ito. Just walk with faith in your heart. Lumakad ka, tumakbang ka na may pagtitiwala. Kung may takot ka man, ask God, Lord, alisin mo po yung takot na ito sa buhay ko. Sige po. Kung hindi mo pa kilala si Jesus, tinatanggap sa buhay mo ang Panginoon, dumating man ang kawakas ng buhay, be sure of your salvation. Accept Jesus Christ. Kung tinanggap mo na si Jesus, pero may takot ka pa rin, normal lang sa tao sa mundong ito matakot. Pero gayon pa man, let the peace of God that transcends all understanding guard your heart and mind and take away all those fears. Salamat po. Kausapin natin ang Panginoon heart to heart. Heart to heart. Sige po, huwag po kayong mahiyang. Alam niyo po, meron kayong fear in your heart. Remember, alalahanin po natin, ang kamatayan ng Panginoon Hesus ang nag-alis, ang pwedeng mag-alis ng takot na yan. Kapangyarihan ng Panginoon na bumuhay mula sa mga patay, ang siya rin kapangyarihan aabot sa ating mga pangailangan. He has the power to heal. Meron kong karamdaman dito. Sige po, ask God's healing. Sabihin, Panginoon, kung ikaw'y nabuhay na muli, ang kapangyarihan mo walang hanggan, may kapangyarihan ka pala akong pagalingin, Panginoon. Kung may kapangyarihan kang bumuhay ng mga patay, may kapangyarihan kang pangsamantalang bigyan ako ng kalakasan ng buhay, kalakasang pisikal. Amen. Hallelujah. Let's pray and ask God's provision. Lahat tayo manalangin. Maaari kapatid, ikaw sa kinalalagan, hindi ganun kabigat ang yung problema katulad ng lumapit dito sa harap. Gayunpaman, hilingin natin sa Panginoon, abutin tayo, bigyan tayo ng assurance ng ating salvations, ating relationship with God, na establish po natin isang tama at matibay na ugnayan sa Panginoong Hesus. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang mahirap sa iyo, Diyos. Wala. Nothing is impossible with you, O God. Thank you, Lord God, for allowing us to understand, teaching us to understand the meaning of your resurrection. Indeed, it means, O God, that your word are always true, na hindi ka sinungaling. Nagpapatunay po, Panginoon, ang iyong pagkabuhay na muli. Patunay ng sinasabi mo'y totoo at hindi sinungaling. At ang mga sinasalita mo sa iyong mga salita ay amin pong pwedeng pagtiwalaan ng lubos. O Diyos, maging po yung mga pansamantalang pangailangan, Lord. Sabi mo, yung ibon, pinakain mo. Yung halaman, binibigyan mo kagandahan. Yung bulaklak, dinadamtan mo ng kagandahan. Kami pa kaya? Lord, wala pong mahirap sa'yo. Maging karamdaman, Panginoon, kaya mong pagalingin ang sino mang may terminal na problemang pisikal. Kasi yung kamatayan,
Na-overcome mo, Panginoon. May kapangyarihan kang bumuhay ng mga patay po yun. Pero ito may buhay pa na nanghihina lang. Pero kaya mo po itong bigyan ng kagalingan. Kaya naniniwala kami, the power of resurrection as the power to heal, because you are a miraculous God, unlimited yung power mo po, Panginoon. At kami po ay naniniwala na ayon sa iyong salita, kami po ay nagtitiwala na magaganap ito. Sabi mo pa, Panginoon, sa iyong mga salita, by your stripes, we are healed. Pamagitan ng iyong malati, kami nagsigaling. Sige po kapatid, ano mang karamdaman meron kang kinin mo sa Panginoon, sabi mo, Lord, may kapangyarihan kang bumuhay ng mga patay. Meron ka rin kapangyarihan, pagalingin ako sa aking karamdaman. Sa pangalan mo, Panginoon, naniniwala po ako sa katotohanan na yan. Believe, and you will receive it right now. In Jesus' name. In Jesus' name, believe. Manalig ka, Panginoon. Manalig ka sa Panginoon. Magtiwala ka sa Diyos. Lord, you can have the power to change our life. Meron kang kapangyarihan, baguhin ang aming buhay. Ang hindi kayang baguhin ng institusyon, ang hindi kayang baguhin ng edukasyon, hindi kayang baguhin ng gobyerno, Panginoon, kaya mong baguhin, O Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko po, Panginoon, pagbabagong buhay, magkakaroon ng katuparan sa buhay namin ito sa aming pong pagharap sa iyo, paghahanda ng aming pong pagharap sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Abutin mo po, Panginoon, pangailangan ng bawat isa. Ang mga nanghihina, palakasin mo po, O Diyos, aming Ama. Hallelujah. Mahirap sa'yo, Lord. Ano man takot meron kami, isinusuko po namin ito sa iyo. Nagtitiwala po kami, Panginoon, meron kang magandang nilalayon sa buhay namin ito. May mga problema kaming hinaharap, mga bigating pinapasan, mga karamdaman pong taglay. O Diyos, kung minsan pinahintulutan mo itong mangyari sa buhay namin, pero Lord, meron kang magandang plano sa kabila ng lahat ng ito. Tulungan mo kaming maintindihan namin ang sitwasyon ng buhay namin. Tulungan mo kami magtiwala sa iyo. Tulungan mo, Panginoon, ganap naming pagtiwalaan ng iyong salita, O Diyos, para sa aming pong buhay. Tulungan mo kami pagkatiwala namin ang aming kalagayan sa iyong harapan. Sa iyong mga kamay, Panginoon, pinagkatiwala po namin aming mga sitwasyon sa buhay. Tugunin mo ang aming pangailangan, abutin mo ang aming kalagayan, palakasin mo mga nanghihina, pasayahin mo, Panginoon, may kalungkutan. Ayusin mo po ang aming pamilya. Iligtas mo po ang aming buhay. Iligtas mo ang aming mga mahal sa buhay, hindi pa nakakilala sa iyo. Abutin mo sila, Panginoon, magkaroon sila ng sariling pagpapasya. Nakilalanin ka na ikaw ang Diyos at makapangyarihang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan, nagpapatawad ng kasalanan, nagbabago ng buhay at nagbibigay ng panibagong pag-asa. Ama, abutin mo po, Panginoon, maging hanap buhay ng iyong mga anak. Lord, kung ikaw may kapangyarihan magpala, Lord, kapangyarihan mong bumuhay ng mga patay. Lord, ikaw may kapangyarihan ka rin magpala ng buhay ng sino man nagtitiwala sa iyo. Habang kalooban mo pa, Panginoon, ang buhay namin mag-exist sa mundong ito. Lord, we pray as we entrust everything to you, our work, our businesses, our job, our source of income, O Lord, in Jesus' name. Pagpalain mong lahat ng ito, Panginoon. Alisin mo ang takot na may kinalaman sa amin pong pagtanaw bukas, O Diyos. Lord, alisin mo yung fear of future, O God, fear of disability, fear of failure, O Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. Dalayan ko, Lord God, abutin mo mga pangailangan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Ang kalakasan mula sa iyo. Heal upon my wife and my son, O God, in the name of Jesus. Raise them up, Lord. Palakasin mo sila sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord, and I claim it right now in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Yes, God. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo.
walang mahirap sa'yo. Panginoon, naniniwala kami, tinugon mo kami sa aming mga dalangin, inabot mo ang aming mga kalagayan, pinagaling mo ang mga karamdaman ng bawat isa, pinalakas mo kami, pinalalahanan, pinagtibay mo ang aming pagtitiwala. At Lord, salamat po sa aming pong magandang bukas na aming pong tinatanaw dahil sa iyo. Salamat po, meron kaming Diyos na buhay at nanatiling buhay magpakailanman. All the glory, honor belongs to you. In Jesus' name, Jesus. Tas po natin mga kamay sa Panginoon. Sa ating pong paglisan sa tanay ito ng Diyos at patuloy na pamumuhay na may kagalakan, celebrating the resurrection of Jesus Christ, taglayin ang bawat isa sa atin ng basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, patuloy na pagpapalat biyaya at pagliligtas at pagpagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you. God bless you. God bless. Enjoy the day. Hallelujah. Jesus is alive. Amen and amen, amen. Kamayan po tayo sa isa't isa sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos. God bless you, God bless you, God bless you.